Itago niyo po ko sa pangalang Amanda. Isang dating balo at OFW sa Hong Kong. 18 pa lang ako at kakakasal lang nang mamatay ang asawa ko. Nabundol ito ng bus. 8 months na akong buntis sa anak namin noon. Pagkasilang ko sa anak ko na isang babae, wala pang isang buwan ay nagtrabaho na ako bilang kahera. 25 naman ako at nang mag-OFW sa Hong Kong. Ang anak ko ay nasa mama ko hanggang mag 41 years old. At saka pa lang ako nag-for good sa Pinas. Nung time na yon ay nakapagtapos na at nakapasa na ang anak ko bilang civil engineer. Agad siyang nakapag-work sa malaking company sa Manila dahil magandang eskwelahan na kanyang pinanggalingan. At dahil nauso na noon ang mga Facebook ay isa ako sa mga nalibang. Okay lang yon sa anak ko. Natutuwa nga siya at sumasaya ako. Nagkaroon ako ng kasintahan. Nakakahiya man na aminin kong kahit maedad na ako ay muling tumibok ang puso ko para sa lalaki. Pagkatapos ng higit 2 dekada, inilihim ko pa sa mga kaanak ko lalo na sa anak ko. From Batangas ay pumupunta ako sa Bulacan para sa kasintahan kong si Arnel. 36 years old pa lang ito at single dad sa 5 niyang anak na lahat ay nasa kanya. May 2 na ding anak ang asawa niya sa bago nitong kinakasama. Noong time na yon para akong teenager na hindi makapag-isip at makatanggi sa tibok ng puso. Maliit lang ang bahay nila Arnel pero may kwarto naman. Mainit pero kaya kong tiisin. Noong una sabi ko lang sa anak ko na nalilibang lang ako sa pagdalaw sa kaibigan. Pero nang mabuntis ako kahit 42 na ay tuluyan ko nang hindi na itago. Hindi naman nagalit ang anak ko pero pinaalala nito sa akin ang matinding hirap na pwede kong danasin. Na dapat sanay relax lang ako sa buhay ko dahil siya na ang bahala sa akin. Ang panganay ni Arnel ay 15 anyos at ang bunso naman ay 3 taon pa lang. Okay lang naman sa akin at sanay ako mag-alaga ng bata. Ginamit ko ang sarili kong perang ipon at nagpagawa kami ng maayos na bahay sa lupa na pag-aari ng magulang niya. Si Arnel ay pumapasada ng tricycle, kaya mahirap pagkasyahin pera niya. Tapos nakipisan pa sa amin ang ate niyang iniwan ng asawa at may 2 anak. Paano ba kami mabubuhay sa karampot na kita ni Arnel na minsan ay 100 femita lang? Wala naman trabaho ate niya dahil kakapanganak lang. Kaya lahat ng bigay ng anak ko na hindi bumababa sa 15K ay sa kanila ko inuubos sa pagkain at gastusin sa pag-aaral ng mga bata. Siguro sa sobrang stress ko, ay napaanak ako ng 8 months na CS din ako dahil tumataas ang BP ko. Muntik na akong mamatay noon. Pinili lang ng anak ko na ako ang mabuhay kaysa sa anak ko. Kaya nawala ang baby ko na sayang at lalaki pa naman. Iniuwi ako ng anak ko sa bahay namin pagkagaling sa ospital. Ayaw na niya akong pabalikin ng Bulacan dahil parang tumanda daw ako ng 10 taon. Pero dahil nagmamahalan kami ni Arnel, ay hindi ko sinunod ang anak ko at bumalik ako sa kanya dahil palagi daw akong hinahanap ng mga bata. Sinuwerte naman ang anak ko at nakapag-asawa ng American citizen at penitisyon siya, kaya doon na sila nagpakasal. Ang dating 15K na padala ng anak ko ay mas lumaki. Umaabot na ng 40-50K kada buwan. Gaya ng dati inuubos ko yon sa bago kong pamilya. Lahat ng anak ni Arnel pati ate niya at mga anak nito ay ako na ang bumubuhay at bumibili kahit gatas at diaper. Kahit pa pumapasada si Arnel ay di sasapat. Pagkaraan pa ng ilang taon na pagtapos ko na ang 2 anak at may trabaho na din, ang isa naman ay graduating na sa nursing. Sa kabila ng lahat, wala man lang pumuri sa sakripisyo ko, ang lahat ay humahanga kay Arnel. Dahil kahit truck driver lang daw si Arnel ay naitaguyod naman ng mga anak. Kahit papaano ay gusto ko sanang sabihin man lang niyang katulong ko si Amanda. Pero walang ganon. Kahit mga bata walang gumawa ng ganon. Kahit magulang o mga kapatid niya, lahat lang sila ay proud na sa pamilya nila. At may mga edukado na. At ako ay nanatiling hangin lang na parang hindi nila iniisip ang mararamdaman. Totoong mahal ko ang mga bata kaya desidido ako na magpatuloy. Gusto ko na kagaya ng anak ko lahat din sila ay maging successful. Ngunit biglang umiba ang simoy ng hangin.
Palihim pala sa akin ay nagkabalikan na si Arnel at dati niyang asawa matapos na mamatay ang kinakasama nito. Para akong mauupos na kandila nang malaman ko yon sa mismong bunso niyang anak. Umiiyak itong nagsumbong sa akin na hindi daw siya papayag na iuwi ng papa niya sa bahay namin ang mommy niya. Iuwi? Bakit? Paano ako? Paano ang hirap at sakripisyo ko ng 10 taon? Paano ang pagmamahal at nararamdaman ko? Nang kausapin ko si Arnel ay umamin na din ito. 3 taon na pala silang nagkakasama ng palihim. Ang masakit pa alam ng nanay at tatay niya at mga kapatid. Alam din ng lahat ng anak niya. Ang sakit, bakit nila ako trinaydor? Dahil ba sa matanda na ako, na napabayaan ko na ang sarili ko dahil sa pag-aalaga sa kanya at mga anak niya. Nung oras ding iyon, pumunta ako ng barangay at nakipagharap. Pinababayaran ko sa kanila, kahit kalahati man lang ng ilang milyon na din ng pera, na inubos ko sa kanila. At ang pinagawa kong bahay, kahit kalahati lang, pero gaya ng dapat asahan, kahit bigayin ko pa sila wala naman silang ilalabas na pera. Kinuha ko lang ang mahahalaga kong gamit at pumalik ako sa Batangas. Mabuti na lang at kahit nasa Amerika ang anak ko ay naipagawa niya ang bahay namin. Alam siguro niya na isang araw ay uuwi ako doon. Sising-sisi ako sa mga mali kong desisyon sa buhay. Napakahaba ng panahong sinayang ko sa mga ungrateful na tao. Mabuti na lang at napakabait ng mga pamilya ko lalo na ng anak ko sila ang tumulong sa aking bumangon. Hindi man lang nila ako sinisi. Nagpasalamat pa sila na nagising ako sa kahibangan ko. Sa ngayon po Papa Torjak ay 2 taon na din ang lumipas. At kahit 54 na ako ngayon ang sabi ng anak ko, ay mas fresh daw ako. Andito na din ako sa New York City. Kinuha na ako ng anak ko. Ngayon na totoo kong pamilya ang kasama ko ay masaya pala talaga. Walang stress lalo't napakalambing sa akin ng 2 kong apo. Palagi pa nga akong binibiro ng anak ko na kung gusto ko daw muling mag-asawa ay pwede naman. Basta't siya naman ang pipili ng lalaki para sa akin. Ayaw kong magsalita ng tapos pero parang hindi ko na kayang muling buksan ang puso ko. About kay Arnel, tuluyan na silang nagsama at nagkabalikan ng asawa niya. Maaring sabihin niyo talagang tanga ko dahil hanggang ngayon ay tinutulungan ko pa din si Arnel. Ako ang nagpapaaral sa 2 niyang bunsong anak. Sila kasi ang pinakamalapit sa akin 10 taon na ay tinatawag pa din nila akong mama. Paano ko naman sila matitiis? Mga anak ni Arnel kasi na napatapos ko ay nagsipag-asawa na at magbigay man daw ay hindi sasapat. Ganun po talaga siguro pag nagmahal. Kahit na nasaktan tayo ay mas masaya kong magpapatawad. Wala namang kasalanan ang mga anak niya sa panluloko sa akin ng tatay nila. Deserve din nilang magkaroon ng magandang kinabukasan. Hanggang dito na lang po, Papa Torjak. God bless po and more power.